May mga pagkakataon talaga sa buhay na akala mo tama ang nararamdaman mo. Pero may mga katotohanang bigla na lang darating para ipaalala na hindi lahat ng pagmamahal ay pwedeng ipaglaban. Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Tawagin niyo na lang po akong Frank. Hindi ko po tunay na pangalan. 36 years old na ngayon from Manila. Hindi ko rin po gagamitin ang tunay na mga pangalan ng mga taong sangkot sa kwentong ito para na rin sa privacy nila. Papa Choy, gusto ko lang pong ibahagi ang isang karanasan ko habang nagtatrabaho ako sa Hong Kong. Isang kwentong nagsimula sa simpleng pagkakaibigan pero nauwi sa isang masakit na katotohanan na hindi ko inaasahan. Hindi ko po makakalimutan ang araw na yon, Papa Choy. Matagal ko nang plano na mag-propose sa girlfriend ko na si Anya. Halos 5 taon na rin kaming magkasama kaya pakiramdam ko ready na talaga akong dalhin sa susunod na level ang relasyon namin. Pinag-ipunan ko pa nga yung singsing kahit hindi naman kalakihan ang sweldo ko noon. Dinala ko siya sa isang simpleng restaurant na madalas naming puntahan dati. Habang kumakain kami ay hindi ako mapakali at napansin niya rin iyon. Frank, bakit parang kabado ka? Natatawa niyang tanong. Wala, may gusto lang sana akong sabihin. Sabi ko habang kinakabahan. Tumayo ako sa harap niya at kinuha ang maliit na kahon sa bulsa ko. Nang makita niya yon ay nagulat siya. Lumuhod ako sa harap niya. Anya, 5 taon na tayong magkasama. Ang dami na nating pinagdaanan. Kaya gusto kong malaman mo na seryoso ako sa'yo. Gusto kitang makasama habang buhay, Anya. Babe, will you marry me? Tahimik lang siya at hindi siya ngumiti. Sa halip ay parang lalo siyang kinabahan. Frank, tumayo ka muna please. Mahina niyang sabi. Bakit, Anya? Sagutin mo muna ako. Sabi ko habang pilit na ngumingiti. Napailing siya. Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Parang biglang tumigil ang mundo ko, Papa Choy. Ano? Bakit? Tanong ko agad. Yumuko siya bago nagsalita. Frank, buntis ako. Nanlaki ang mga mata ko. Ha? Talaga? Pero bakit parang... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang idagdag niya ang mas masakit. Pero hindi ikaw ang ama. Para akong nabingi sa sinabi niya, Papa Choy. Ano? Sandalian niya. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig kong tanong. Umiiyak na siya habang nagsasalita. May iba na ako, Frank. At siya ang ama ng dinadala ko. Hindi. Hindi pwede yan. 5 taon tayo, Anya. Halos pabulong kong sabi, pero ramdam na yung galit. Lumapit ako sa kanya at nagmamakaawa. Anya, sige. Kahit hindi sa akin yung bata, tatanggapin ko. Ako na lang ang bahala. Ako na lang ang tatay niya. Basta wag mo lang akong iwan. Lumuluhod pa ako noon sa harap niya, pero umiling lang siya. Huli na, Frank. Mahal ko na siya. Please, Anya, wag naman ganito. Halos umiiyak kong sabi. Pero tumayo na siya at kinuha ang bag niya. I'm sorry. At pagkatapos noon ay iniwan niya ako sa mesa. Hawak ko pa rin ang singsing habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko.
Simula noon, Papa Choy, ay hindi na ako nagkaroon pa ng girlfriend. Parang natakot na rin akong maulit yung sakit na naranasan ko. Mas pinili ko na lang mag-focus sa sarili ko at sa mga pangarap ko. Pangalawa po ako sa 3 magkakapatid at masasabi kong okay naman ang buhay namin. Seaman ang papa ko, kaya good provider siya sa family namin. Habang may maliit na salon business naman ang mama ko. Yung kuya at bunso ko rin ay may maayos na trabaho. Ako na lang ang parang naghahanap pa ng direksyon. Kaya nagdesisyon akong mag-apply sa Hong Kong para makapagtrabaho. At kahit papano ay makalimot sa sakit ng nakaraan. Kakarinyo ko lang noon ng kontrata sa trabaho ko sa Hong Kong. Halos 6 na taon na rin akong pabalik-balik, Papa Choy. Nagtrabaho po ako bilang service crew sa isang maliit na restaurant doon. Taga-assist sa kusina at minsan ako rin ang nagseserve ng pagkain sa mga customer. Hindi naman ganun kalaki ang sweldo, pero okay na para makapag-ipon at makatulong sa pamilya ko sa Pilipinas. Sa loob ng maraming taon na yon, ay masasabi ko talagang hindi na ako nagkaroon ng seryosong girlfriend. Minsan nga iniisip ko kung normal pa ba yun. Pero siguro, dala na rin ang trauma sa nangyari sa akin dati. Parang every time na may nagiging malapit sa akin na babae, ay bigla kong nagiging cautious. Parang may parte sa akin na nagsasabing, teka lang, baka masaktan ka na naman. Pero hindi naman ibig sabihin na wala na talagang dumaan na babae sa buhay ko. Meron din naman po, Papa Choy. Yung tipong fling-fling lang, usap-usap, kain sa labas kapag rest day, o minsan, sabay maglakad sa park. Pero hanggang doon lang talaga. Walang naging seryoso. Parang kapag nararamdaman ko na nagiging mas deep na yung connection, ay ako na mismo yung umiiwas. Siguro defense mechanism ko na rin yun. May mga nakilala na rin akong kapwa Pinoy na naging malalapit kong kaibigan. Karamihan sa kanila matagal na rin doon na nagtatrabaho. Kaya parang naging maliit na pamilya na rin namin ang isa't isa. Madalas kaming nagkikita kapag rest day. Lalo na sa mga park o tambayan ng mga OFW. At syempre, hindi mawawala ang asaran. Madalas nila akong tuksuhin tungkol sa love life ko. Isang beses nga habang magkakasama kami sa park, ay bigla kong sinabihan ng tropa kong si Joel. Pre, 6 na taon ka na dito sa Hong Kong ah. Wala ka pa rin girlfriend hanggang ngayon. Tumawa lang ako. Busy lang pre. Sumabat naman yung isa pa naming kaibigan. Busy? O baka naman takot ka na ulit magmahal? Naku pre, baka tumanda ka na lang na binata niyan. Dagdag pa nila habang nagtatawanan. Napailing na lang ako habang natatawa rin. Okay lang yan. Hindi naman karerang pag-aasawa. Biro ko sa kanila. Talaga? Paano kung pag-uwi mo ng Pinas, puro pamangkin na lang ang aasikasuhin mo? Pang-aasar ulit nila. Di okay lang. Libre babysitter. Sagot ko habang tumatawa. Sa totoo lang, Papa Choy, ay natatawa lang talaga ako kapag inaasar nila ako ng ganun. Pero minsan, kapag mag-isa na lang ako sa kwarto ko, pagkatapos ng trabaho, ay hindi ko rin maiwasang mag-isip. Iniisip ko kung darating pa ba yung araw na magkakaroon ulit ako ng lakas ng loob magmahal ng totoo. O baka nga tama sila, na baka tumanda na lang talaga akong binata. Pero ng mga oras na yon, ay iniisip ko na lang muna ang trabaho, ipon,
at pamilya ko sa Pilipinas. Sabi ko sa sarili ko, kung may darating man na para sa akin, ay darating yon sa tamang panahon. Isang araw, Papa Choy, habang break time ko sa trabaho, ay bigla na lang tumunog ang WhatsApp ko. May notification na may nag-add sa akin sa isang group chat. Medyo nagulat pa nga ako kasi bihira naman may mag-add sa akin sa mga group chat. Pagbukas ko, ay doon ko nakita na mga dating college classmate ko pala. Yung mga solid kong tropa noon. 5 kaming magkaka-close nung college. Tipong sabay kumain, sabay magkating class, at sabay din mangarap kung ano ang magiging buhay namin pag-graduate. Hoy Frank, buhay ka pa pala? Bungad ng isa sa kanila sa GC. Sumagot naman agad yung isa. Akala namin nakalimot ka na sa amin pre. Napangiti ako habang binabasa yung mga message nila. Nag-reply naman din ako. Uy mga loko, buhay pa ako ha. Kayo ba kumusta na? Sunod-sunod na mga kamustahan sa GC. Para bumalik lang kami sa dati. Kahit matagal na kaming hindi nagkikita, ay ganun pa rin yung biruan. Hanggang sa may nag-open ng topic tungkol sa reunion. Pre, reunion naman tayo. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Sabi ng isa. Ako game ako dyan. Sagot naman ng isa pa. Napakamot ako ng ulo habang nagtatype ng reply. Mga pre, hindi pa ako makakasama. Kakabalik ko lang ulit dito ng Hong Kong eh. Kakarinyo ko lang ng kontrata. Sayang naman, reply nila. Okay lang yan pre, kahit video call ka na lang sa reunion. Biro ng isa. Habang nag-uusap kami sa GC, ay doon ko rin nalaman yung kalagayan ng isa naming kaibigan na si Bogs. Si Bogs kasi yung tipong tahimik lang pero sobrang bait. Siya pa nga yung madalas manlibre sa amin dati kapag may natitira siyang allowance. Pero ayon sa mga tropa ko, ay naaksidente daw siya sa sasakyan halos 1 taon na ang nakalipas. Dahil doon ay napilay siya at hindi na muna makapagtrabaho. Pre, si Bogs medyo kawawa nga eh. Halos 1 year na daw siyang walang work. Sabi ng isa sa group chat. Napabuntong hininga ko habang binabasa yon. Kumusta naman siya ngayon? Tanong ko. Sumagot si Bogs mismo sa GC. Okay lang ako mga pare. Nakakakilos naman kahit papano. Nag-offer agad kami ng tulong sa kanya. Pre, kung may kailangan ka sabihin mo lang ha. Sabi ko. Ako rin pre. Open ako kahit konting tulong lang. Dagdag ng isa pa. Pero agad ding tumanggi si Bogs. Okay lang talaga mga pre. Kaya pa naman namin. Mabait naman ang misis ko. Siya muna ang nagpapadala ngayon para sa mga kailangan namin. Napangiti ako sa sinabi niya. Kahit pala may pinagdadaanan siya, ay nandoon pa rin yung asawa niya para sumuporta sa kanya. Sa totoo lang Papa Choy ay hindi talaga ako yung tipong mahilig sa social media. Dati naman gumagamit ako ng Facebook at Instagram. Pero simula nung nangyari yung heartbreak ko kay Anya, ay parang nawala na ako ng gana sa mga ganun. Pakiramdam ko kasi dati, lahat ng tao masaya sa nakikita sa social media. Habang ako parang lugmok pa rin. Kaya WhatsApp na lang talaga ang madalas kong gamitin para sa mga kontak ko. Minsan na lang akong sumilip sa Facebook. Kadalasan kapag may nagtag sa akin o may nagsabi na tignan ko raw. Kapag wala naman akong ginagawa, ay simple lang ang routine ko. Trabaho, tulog, tapos minsan Xbox lang sa kwarto. Kapag day off, pampalipas oras lang.
Pero mas madalas, kapag rest day namin ay niyayaya ako ng mga tropa ko na magpunta sa park kung saan madalas tumambay ang mga OFW. Doon kami nagkukwentuhan, kumakain ng baon, o minsan naglalaro lang ng kung ano-ano. Hanggang sa isang araw, rest day namin ulit. Habang nasa kwarto ako, ay nag-message si Joel. Pre, tambay kami sa park mamaya, sama ka? Sumagot naman ako. Sige pre, maya-maya pupunta ako. Bandang hapon na ako nakarating sa park. Medyo marami ring tao noon. Lalo na mga kapwa Pinoy na nag-e-enjoy sa rest day nila. Habang papalapit ako sa pwesto ng mga tropa ko, ay medyo nagmamadali rin ako dahil tinatawag nila ako. Hoy Frank, dito! Sigaw nila mula sa malayo. Habang naglalakad ako papunta sa kanila, ay hindi ko napansin na may babaeng papalapit din mula sa kabilang direksyon. At bago pa ako makaiwas, ay nagkabanggaan kami. Aray! Sabay naming sabi. Halos mahulog pa yung hawak niyang plastic na may lamang pagkain. Sorry! Agad kong sabi habang tinutulungan siyang pulutin yung mga nalaglag. Okay lang. Sagot niya habang medyo nahihiyaring ngumiti. Doon ko siya unang nakita. Mahaba ang buhok niya, medyo simple lang ang suot, naka-t-shirt at jeans, pero may kakaibang gaan sa mukha niya. Pasensya na talaga, sabi ko ulit. Sorry din, hindi kasi ako tumitingin sa dinadaanan ko, sagot niya. Napangiti ako ng bahagya. Frank nga pala, pagpapakilala ko. Sandali siyang tumingin sa akin bago sumagot. Gail. Sa totoo lang Papa Choy, ay hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero sa simpleng banggaan na yon, ay parang may kung anong kumurot sa aking puso. At hindi ko pa alam noon na yung babaeng aksidente kong nakabangga sa park na yon ang magiging dahilan ng isa na namang kwento sa buhay ko na hindi ko inaasahan. Simula nung araw na nagkabanggaan kami sa park, Papa Choy, ay doon na nagsimula ang madalas naming pagkikita ni Gail. Noong una ay simpleng bati lang kapag nagkakasalubong. Pero habang tumatagal ay napapadalas na rin ang usapan namin. Kapag rest day minsan, nagkakataon na pareho kaming nasa park. Hanggang sa isang araw ay siya na mismo ang lumapit sa pwesto namin ng mga tropa ko. Frank, di ba ikaw yung nakabanggaan ko? Nakangiti niyang tanong. Oo, ikaw nga. Buti hindi ka nagalit. Biro ko. Hindi naman, aksidente lang naman yun. Sagot niya. Mula noon ay madalas na kaming nagkukwentuhan, Papa Choy. Minsan sabay na rin kaming kumakain ng baon tuwing rest day. May mga pagkakataon pa nga na nagpapalitan kami ng lutong ulam. Isang beses ay nag-abot siya ng maliit na lalagyan sa akin. Frank, tikman mo. Nagluto ako ng adobo kanina. Sabi niya. Napangiti ako. Wow, may pa-special. Siyempre, napansin agad yon ng mga tropa ko. Nilapitan ako ni Joel habang kumakain ako. Uy pre, mukhang may nagpapakilig na sa'yo Pangaasar niya. Loko ka. Sagot ko habang natatawa. Malay mo pre, siya na yung destiny mo. Dagdag pa niya. Napailing na lang ako habang tumatawa. Huwag kang ang advance mag-isip. Pero sa totoo lang Papa Choy, kahit tinatawanan ko lang ang mga biro nila, ay may parte sa akin na unti-unting napapalapit kay Gail. Hanggang sa dumating sa punto na nagpalitan na rin kami ng phone number. Mula noon ay hindi na lang tuwing rest day ang usapan namin.
Minsan kahit gabi, nagkaka-chat kami sa WhatsApp. Gising ka pa? Message niya minsan. Oy, reply ko. Ako rin eh, hindi rin makatulog. Hanggang sa nauwi na sa video call ang usapan namin. Minsan umaabot pa ng ilang oras ang kwentuhan namin tungkol sa kung ano-ano. Trabaho, pamilya at mga pangarap sa buhay. Doon ko lalo siyang nakilala. Simple lang siya pero ang gaan niyang kausap. Pero bago pa lumalim ang lahat ay tinanong ko muna siya ng direkta. Isang gabi habang magka-video call kami. Gail, may itatanong sana ako. Ano yun? Sagot niya. May asawa ka na ba? Sandali siyang natahimik bago sumagot. Wala dalaga pa ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nabunot na tinik sa dibdib ko nang marinig ko yun. Pagkatapos doon ay mas naging malapit pa kami sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw na naging kami na. Parang ang bilis lang ng lahat. Wala masyadong ligawan. Basta bigla na lang naming naramdaman na mahal na namin ang isa't isa. Mula noon, Papa Choy, ay halos ginagawa na namin ang mga normal na ginagawa ng magkasintahan. Sabay kumain kapag rest day, sabay mamasyal sa park. Minsan, sabay din maggrocery ng mga lulutuin namin. At minsan, ay natutulog na rin siya sa quarters ko. Hindi ko rin namalayan kung gaano kabilis na pamahal sa akin si Gail. Bukod sa maganda siya ay sobrang sweet pa. Yung tipong aalalahanin ka kung kumain ka na ba o kung pagod ka sa trabaho. Frank, kumain ka na ba? Madalas niyang tanong. Oo, ikaw. Sagot ko. Basta magpahinga ka rin ha. Mukha kang pagod kanina. Minsan nga napapaisip ako kung paano ko natiis na mabuhay ng mag-isa ng matagal. Gayong ganun pala ang pakiramdam kapag may taong nag-aalaga sa'yo. Dahil kay Gail ay parang naging mas busy ang buhay ko. Kung dati Xbox lang ang libangan ko sa kwarto, nang makilala ko siya, ay halos gabi-gabi na lang kaming magkausap. Napansin din ng mga tropa ko na parang nawawala na ako sa radar. Minsan nag-message yung tropa ko sa Pinas sa group chat. Hoy Frank, magparamdam ka naman. Napatawa na lang ako nang mabasa yon. Sa totoo lang Papa Choy, ay hindi ko na halos napapansin yung GC namin ng mga tropa ko noon. Kasi halos lahat ng oras ko ay kay Gail na umiikot. Isang araw Papa Choy ay nasa quarters ko si Gail. Rest day namin noon at siya naman ay nagluluto ng ulam para sa akin. Habang nasa maliit na kusina siya, busy sa pagprito. Ako naman ay nakaupo lang sa sopa at naglalaro ng cellphone. Bigla kong naisipan silipin yung GC namin ng mga college friends ko. Matagal na rin kasi akong hindi nagiging active doon. Pagbukas ko ng chat, sakto namang may bagong usapan. Si Bogs ang nag-message. Mga pre, ewan ko ba? Pakiramdam ko, parang may iba na yung misis ko. Sunod-sunod na agad ang reply ng mga tropa namin. Ano ba yan pre? Baka overthink ka lang. Kaibiganin mo ulit misis mo pre. Baka stress lang kayo pareho. Baka naman busy lang siya sa work. Tahimik lang akong nagbabasa. Hindi na rin ako sumingit sa usapan. Hanggang sa biglang napunta sa akin ang topic. Hoy si Frank nabuhay. Chat ng isa. Busy na yan sa buhay. Sagot ng isa pa. Meron pang nagbiro. Baka may nagpapabisi na dyan. Sumunod agad ang isa pang message.
Baka jowa. Tamo oh, sinner. Napangiti na lang ako habang nagtatype. Uy mga pare, tigilan nyo nga ako. Pero lalo siyang nangulit. Ayun, nag-reply. Klaseng tunay. Pre, GF reveal naman dyan. Selfie lang with GF. Yeah boy. Hindi kami naniniwala hanggat walang ebidensya. Napailing na lang ako. Habang nangungulit sila, ay napatingin ako kay Gail na nagluluto pa rin sa kusina. B, selfie tayo saglit. Sabi ko. Nagulat siya. Ha? Bakit? Send ko lang sa mga friends ko. Nangungulit eh. Lumapit siya saglit at nag-selfie kami. Pagkatapos noon, ay bumalik siya sa pagluluto. Pero napansin kong parang medyo nabalisa siya. Babe, okay ka lang? Tanong ko. Tumango siya pero may sinabi. Basta wag mo lang ipopost ha. Baka makita ng parents ko. Oo. Hindi naman. Sa GC lang ng mga friends ko. Sagot ko. Nakakapagtaka kasi sa edad niyang yun, bakit parang sobrang strict naman ng parents niya. Pero dahil nire-respeto ko siya, ay hindi na ako nagtanong pa. Pagkatapos, ay sinend ko sa GC yung selfie namin. Nilagyan ko pa ng caption. My GF, cooking dinner for me. Meet Gail. Pagkasend ko ay agad na nag-react ang mga tropa ko. Uy pre, ang ganda. Grabe ka Frank. Tahimik pero may ganito pala. Pakilala mo naman. Nagtatawanan sila sa GC. Pero maya-maya lang ay may napansin ako. Naglep sa GC si Bogs. Napakunot ang noo ko. Bakit naglep yun? Bulong ko sa sarili ko. Hindi pa ako nakakapag-reply ulit nang biglang may nag-message sa WhatsApp ko. Isang unknown number mula sa Pinas. Pagbukas ko ng message ay may isang picture. Picture ni Bogs na kasama ang isang babae na nakasuot ng wedding dress. Mukhang wedding photo. Pero ang mas nagpatigil ng tibok ng puso ko ay yung babaeng katabi niya, si Gail. Hindi pa ako nakaka-recover sa unang picture nang may isa pang sinend si Bogs. Pagbukas ko ay family picture naman yun. Si Bogs, si Gail, at may dalawa pa silang anak na kasama sa larawan. Para akong nanlamig. Hindi na ako nag-reply kay Bogs. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Parang sabay-sabay pumasok sa isip ko lahat ng bagay na nangyari noong mga nakaraan. Agad akong tumayo at nilapitan si Gail na nagluluto pa rin sa kusina. Gail, kailangan nating mag-usap. Sabi ko. Napatingin siya sa akin. Bakit? Anong nangyari? May asawa ka pala? Diretso kong sabi. Nanlaki ang mata niya. Ha? Frank? Anong? Hindi ko na siya pinatapos. Ipinakita ko sa kanya ang mga picture na sinend ni Bogs. Doon siya biglang natahimik. Ito ba yung dahilan kung bakit ayaw mong magpa-picture lagi? Kaya ayaw mo ring ipasilip yung Facebook mo sa akin? Sunod-sunod kong tanong. Naalala ko pa kung ilang beses kong sinabi sa kanya noon na gusto kong i-post na ang in relationship kami. Pero lagi siyang may dahilan. Frank, magpapaliwanag ako. Nanginginig niyang sabi. Ano pang ipapaliwanag mo? Doon na siya napaiyak. Sorry Frank. Sorry. Sasabihin ko naman sana sa'yo. Pero natakot ako. Ayokong mawala ka. Umiiyak niyang sabi. Lalo akong na-disappoint sa sinabi niya pa. Frank,
Iiwan ko na lang siya. Iiwan ko na lang ang asawa ko para sa'yo. Tayo na lang dalawa. Dagdag pa niya. Pero imbis na matuwa, ay lalo lang akong nasaktan. Hindi mo nga kayang maging tapat sa akin, Gail. Sabi ko. Tahimik lang siyang umiiyak sa harap ko. At huminga ako ng malalim bago nagsalita. Umalis ka na. Frank, please. Makinig ka muna. Hindi na, Gail. Tapos na tayo. Putol ko sa kanya. Nagmamakaawa pa siya, pero hindi ko na siya pinakinggan. At sa gabing yon, Papa Choy, ay umalis siya sa quarters ko, habang ako naman ay naiwan ulit na parang niloko na naman ng taong pinagkakatiwalaan ko. Pagkatapos po ng nangyari, Papa Choy, ay sunod-sunod pa rin ang message at tawag ni Bog sa akin. Hindi ko na siya sinagot. Sa totoo lang, ay wala na rin akong lakas para magpaliwanag dahil biktima rin naman ako sa nangyari. Pero may isang bagay akong ginawa noon. Nirecord ko ang pagkumpronta ko kay Gail. Kaya iyon na lang ang sinend kong reply kay Bogs. Yun na rin ang naging paliwanag ko na wala talaga akong alam na asawa niya pala ang babaeng minahal ko. Tinapos ko na lang ang 2 taon kong kontrata sa Hong Kong. At pagkatapos noon ay nagdesisyon akong mag-apply ng trabaho sa Greece. Mabuti na lang at mabilis naman akong natanggap. Doon ay unti-unti akong nakamove on. Nakilala ko rin ang isang lokal na babae na kalaunan ay naging asawa ko. Sa ngayon ay may 3 na kaming anak at dito na kami naninirahan. Wala na rin akong naging balita kila Bogs at nagpalit na rin ako ng number. Papa Choy, sa lahat ng ito ay natutunan ko na huwag agad magtitiwala sa mga salita. Kilalanin muna ng mabuti ang isang tao bago pumasok sa relasyon. Madaling sabihing mahal, pero kung hindi sigurado, ay para ka lang sumugal na hindi mo alam ang kahihinatnan. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento.